umaga po sa bawat isa. Isang maulang umaga po sa bawat isa sa atin. Pero praise the Lord po, pinili niyo pong tumayo sa inyong mga higaan upang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Manyaman pong magkera, matutod, pero sabi nga, it's a choice. Nasa atin po ang pagpipili. Kung pipiliin nating dumalo at makisama sa ating mga kapatid sa pananampalataya na purihin ng ating Diyos na buhay. Amen. Ang amen. Para pong nandito ang inyong presensya, pero wala ang inyong spirito. Lahat po na nandito, ang kanilang, pati po ang kanilang presensya, mentally, physically, spiritually, magsalita po ng Diyos ay buhay! Diyos ay buhay! Amen. Praise the Lord. Nawa po, huwag tayong makinig sa hinihingi ng ating katawan na tayo po ay matulog. Amen. Tapos na po tayo sa second quarter na. Yung pong buhay ni Jose, nakita po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. At alam ko po na ang Diyos ni Jose ay Diyos po rin natin. Amen! Kung paano pong kumikilos ang Diyos sa buhay ni Jose noon, sa magandang sitwasyon, pangit na sitwasyon, nandiyan ang Diyos. Alam ko po ang Diyos ay kumikilos din sa atin, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. At kaya po nating sabihin sa Psalms 23:6, sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? Kaya niyo po bang sabihin yon? Sabihin mo na, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Sa isang Kristiyano po, sa isang anak ng Diyos, kaya po nating sabihin yon na may paninindigan. Amen. Huwag tayong padaya sa sinasabi ng mundo. Sabihin mo natin, ang blessing ang hahabol sa akin. Hindi tayo ang hahabol sa blessing. Kung hindi ang blessing, ang pagpapala ng Diyos ang hahabol sa atin. Dahil ang Diyos, si Kristo, ay nasa ating mga puso na. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabayan niyo po kami sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen, Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at mapuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpalaan ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Yes, Lord! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at magpuri para sa Diyos na hatid ng puso pinagparangan ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan po sabihin pa natin, may galak, may awit, may sayaw sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso pinagparangan
nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang Minsan pa ho! handog na ay kapayapaan, handog na ay kalalagan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng Para lang sa'yo, O Diyos! Yes, Lord. Para lang sa Kanya! Hallelujah! Amen! Para lang sa'yo lahat ng aming Yes, papulit Lord. pagsamba, O Hallelujah. Diyos. Amen. Patuloy po nating itaas ang ating dakilang Diyos. Halina at magpuri sa Kanya. Hallelujah! Amen! magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Amen. Sa Kanya Ay umawi, iwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Hallelujah. Amen. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipag-iwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, Siya ang Diyos na dakila. Yes, Lord. Isigaw sa lahat ng dako. Yes, Lord. makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Siya ang ilaw. Ang ilaw ng ating bayan. Uri natin tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas. Ang Diyos na nagliligtas at mapawalang hanggang Panginoon. Ng Pilipinas, ang Diyos na nagliligtas, ang tubig at tinapay ng buhay. Ng Pilipinas, ang Diyos na nagliligtas at napawalang hanggang Panginoon. Lord. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay magpuri. Sa Kanya Ay umawit, O Diyos. ay umawi. Yes, O God.
pag-iwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang isang kaibigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Sa kanyang kaharian. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. Sabi po sa Matthew 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita na ang Diyos. Amen. Tayo pong lahat narito ay mapalad sapagkat nakakasama natin, nakakapiling natin ang buhay na Diyos. Amen. Kaya sa umagang pong ito, patuloy nating purihin, sambahin ang nag-iisang Diyos na ating buhay, Panginoon. Walang iba pa kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your words, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that feels compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne of pure heart. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. Yes, oh God. A Hallelujah. heart that's undivided, But one you rule and reign. A heart that feels compassion, that pleases you, my Lord. a sweet Aroma of worship
to your name. We sing praises to you, God. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. I give glory to you, Lord. I give glory to your name. Oh, glory, Lord. Oh Lord, Glory to your name. We give you glory. oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to Yes, Lord, we give you praise. We give you glory, Lord. I give honor to your name. We honor you, Lord Lord, honor to your name. Jesus. Yes, oh God. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give honor to your name. Oh Lord, honor to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be name is great. Your name Hallelujah. is great. and greatly to be praised. Yes, Lord God. Oh, we give you honor. We give you glory, oh God. We give you praise. Yes, oh God. Hallelujah. Oh, we glorify your name, oh God. We glorify your name, oh God. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Father. Worship you. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, napakasarap sa pandama ang magpuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat, O Lord, damadama po namin ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga po, O Lord, na lilinis mo na ang aming mga puso, Panginoon. We have already a pure heart, O God. In our spirit, we are pure, O Lord. At nawa, O Diyos, ang kadalisayang ito ay mag-manifest in our physical life, O Lord. Na ito po, O Diyos, ang amin pong pagpupuri ay bunga ng kalinisan na nasa amin, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, sa buhay po namin, nakakapagpuri po kami, O Diyos, nakakapagpasalamat, sapagkat damang-dama po namin at kinikilala sa buhay po namin
na kami po, O Lord, ay nilinis mo na, Panginoon. Malinis na ang bawat puso namin, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, ang aming dalangin, Panginoon, na patuloy po, mamuhay kami in the Spirit, O God, upang sa ganon, ang kalinisang ito ay magmamanifest sa amin po mga buhay, Panginoon. Ginawa mo na ang bagay na ito, O Lord. Kaya malaya po kaming nakakapagpuri, nakakapagpasalamat. Sapagkat ang aming mga puso ay naaayon na sa iyong kalooban. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa kalamigan ng panahon, O Lord, damang-dama po namin ang init ng pagpupuri, ang init ng pagpapasalamat, Panginoon. Sapagkat ito po ang nilalaman ng aming mga puso, O Diyos. Ito po, O Lord, ang bunga ng pag-ibig na naranasan po namin sa iyo, Panginoon. Kaya, O Lord, salamat po. Salamat po, O Diyos, sa iyong ginawa. Salamat at kami, O Lord, ay matuwid na. Kami, O Diyos, ay banal na sa iyong banal na harapan, Panginoon. Salamat sa kalinisan, Panginoon. At nawa, O Diyos, patuloy po na ang iyong mga salita, O Lord, ay magtanggal ng mga balakid na pumipigil sa amin upang makita po namin ang aming tunay na kalagayan sa iyo, O Diyos. Upang mamuhay po kami, Panginoon, na tunay ngang higit pa sa mananagumpay. Dahil ito po ang sinasabi ng iyong mga salita. Kaya, O Lord, ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, alam ko po, O Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang nag-anoint sa Kanya at ang bawat makikinig ay mapagpapala sapagkat ang mga salitang ihahayag, hindi po ito babalik ng walang kabuluhan, kundi gaganapin nito ang nasa sa buhay po namin. At ito po, O Diyos, ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Lord. Hallelujah. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ayan, ngiti naman dyan. Ayan, ako naman. Ibig sabihin, ang ating puso, hindi siya sumasang-ayon kung ano ang nangyayari sa labas. Malamig man, mainit man, umuulan man, o tag-araw man, ang kagalakan sa puso ay hindi nagbabago yan. Amen po ba? Abang sabi ko, isang kagalakan sa atin. Sabi ko sa misis ko kanina, sabi ko sa misis ko, di ba sa Jollibee sabi niya, happy to serve. Ganyan. Jollibee. SM. Sorry po, SM. walang sponsor. Ah. Okay, yung pong sabi ng word na happy to serve. SM ba yun? SM yun? Akala ko sa Jollibee. Okay, pagtapos yung habang hawak-hawak ko yung offering ko, sabi ko, Lord, happy to give. Talaga. Yung isang kagalakan, sabi ko, yung parang mapapasayaw ka kapag ikaw ay inihanda mo yung pagbibigay. Sabay pa lang, hinihanda mo na. Yung parang isang kagalakan sa akin, sabi ko, yung parang mapapasayaw ka talaga. Kaya kapag ko sa Panginoon, hindi natin ma-outgive ang Panginoon. Mabuti siya, hindi pa tayo mabuti. Siya ang unang nagbigay. Walang nagturo sa Diyos ang magbigay. Pero sa atin may nagturo magbigay.
Di ba? Dahil ang Diyos, ang kalikasan niya ay magpagbigay. Kaya siya ang unang nagbigay. Siya yung unang nagtanim ng buhay. Tayo manalangin. Sinasamba kita at pinupuri, Panginoon, isang kagalakan sa amin na kami maghandog ng handog ng pasasalamat. Ang aming paghandog, Panginoon, ay kalakip dito. Ang aming pag-ibig, ang aming katapatan, ang aming pananampalataya na kailanman, Panginoon, hindi namin malalampasan ang kabutihan mo. Kaya maraming salamat. Kami pinagpala mo, sigurado yan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May galak, masaya, may tuwa. Sa atin ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. Awit, may sayaw, At papuri para sa Diyos na atin ng puso pinagpala niyang lubos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Magbatian po tayo. Wala pong binigay na papel. Ibig sabihin po lahat po tayo ay natin na pinagaan. Amen. Batiin po natin ang ating mga kapatid na may kasamang ngiti sa ating mga labi. Ang Niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong kapamagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Minsan pa! Sabay-sabay po tayo! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Minsan pa! Mas malakas pa! handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos. Praise God. Morning po. Ayan. Okay. Okay. Alas, kwentuhan po tayo kay Lord. Okay. So, sama sa ating music, sa mga asa sa lahat po.
katulad din IT, yung aking power sarap po, para di makalimutan. So, tayo po ay alam ko na ang ating relasyon sa Panginoon ay doon. At tayo po ay maasam sa kanyang buhay, sa kanya, sa ating mga buhay. Pero meron po mga kailangan pong ilatag kasi there are law in the spiritual law na kusan ay makita ng Diyos ang kusa natin na paglapit sa Kanya. So meron pong nangyari sa Juda at sa mga Assyria sa 2 Chronicles chapter 2 nang lulusob ang mga Assyria. Konti ang mga sundalo ng Juda na panguna po ni Haring Ezekiel. Sa kanyang kalagayan, sila'y nalulupay-pay at sila'y natatakot na sa pagipaglaban. Nalulusog ang maraming mga sundalo. Napakarami nila at napakatapang nila at sila ay puno ng tapang dahil sila po ay malakas, marami. Kaya po, sabi ni Ezekiel, huwag kayong malupay-pay, huwag kayong matakot. Kundi, tao lang kasi ang kasama ni hari ng Assyria. At mga sundalo lang kasama na. Pero, ang kasama natin ay isang makapari ng Diyos. Kaya po, nung narinig po ng mga tao niyo, sila po ay naging matapang, tumatag ang nakalooban, kaya sila po ay nagsabing, lalaban tayo. Kaya, meron mo pagkakataon, na kasi ang war noon, ay meron mga words, mensahe, na sinasabi. So, nagpadala namin sa hero, siyang Assyria. Sabi niya, sabi ng hari ng Assyria, huwag kayong maniwala kay Ezekiel. Kayo niloloko lang niya. Sabi niya, liligtas kayo ng makapangyarihan ng Diyos. Walang Diyos na pwedeng tumalo sa amin. Dahil kaya maraming bansa na ang siyang nalusob na at ang mga Diyos nila ay wala silang binapat. Sa Diyos namin. Sabi niya, sa Diyos namin. Ang Diyos namin ay mas makapangyarihan sa kalawang Diyos. Kaya kayo pa kaya na sila? Yun po ang nangyari. Pero po, mga tao po, ay parang nauna yung salita na sila po ay kasama nila ang Diyos. Ang baka ni Diyos sa ng buhay. Kaya po, hindi nila pinsin yun. Kaya po, pangyayari yun, nung sila po ay nagkaroon ng labanan, ang Panginoon mismo, sabi nga ng Panginoon, ako lalaban sa inyo. At nung pinahiya ng hari Assyria, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Panginoon, sila po, ang Diyos mismo, ang siyang gumawa ng parang, na kung saan nagpadala siya ng anghel, at sa kanyang anghel na pinadala, ang mga matatapang na opisyal, mga sundalo ng Assyria, ay sila mismo ay naglaban-laban. Sila mismo ay naglaban-laban. Kaya po nung lulusob na ang Israel, halos wala na silang makalaban dahil sila mismo ay naglaban-laban dahil ang Diyos mismo ang siyang lumaban sa kanila. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin, mayroong mga salita, may problema, may sakit, may mga salita na narinig natin sa mundo, sa balita, ay mga nagbibigay ng discouragement siya. Nagbibigay ng support niya. Hindi natin alam, Facebook, kapag hindi tayo aware, masyado tayong nagdudual doon. Ay hindi natin aware, tayo nagtatapon ng unti-unti basura sa ating buhay. Kaya po kumisan, hindi natin alam na tayo pala ay numaloy na sa buhay na Diyos sa buhay na yan. Kaya po, lagi natin i-remind, lagi natin pakinggan ang mabuting balita sa mga preaching, sa mga G natin, at ganoon sa ating salita ng Diyos na binabasa araw-araw. Upang sa noon,
patuloy tayong maging matatag, at patuloy tayong masigla, patuloy tayong nandoon. Ang katiyakan sa buhay natin na ang Panginoon ay lagi natin kasama sa ating mga buhay. Na siya ay makapangyarihan. Walang pwede tuwalo sa ating mga buhay. If God is for us, who can be against us? Kaya po, napakalaga na ang salita ng Diyos ay napaka-bisa sa buhay natin. Meron mga magandang words sa mundo rin, pero iba ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya po tayo magpasimula sa ating sermon, sa ating message pala, sharing sa umaga ito. Amen? Introduction lang yan. Okay. So, for such a time as this, so ito ang panahon na kung saan ay binigyan ng Diyos sa ating mga buhay. So, yun po ang ating team. And then, ating topic na sharing sa umaga ito ay yun pong decisions of life. Ang bago na po ang ating quarter na yun. Third quarter na po tayo. Third quarter na po tayo. Kaya po, tayo po yung magpapasin na sa una topic at yan po ang aking introduction sa umaga ito. Sa buong mga sharing po ng mga leaders natin. So, next Sunday po pala si Pastor Edgar, ang ating pastor sa Palawan, Puerto Princesa, ang siya mag-preach. Kaya po, natin ang unang verse na babasahin po na kayong darling na walang iba, si Lord P. Benjora. Okay. Okay, Genesis 8:22. Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. May taglamig at may tag-init. May tag-ulan at may tag-araw at may araw at may gabi. Okay, yan. So, habang nagpapatuloy ang mundo, so nandun ang kayusan. Tingnan natin ang kayusan sa mundo. So kahit ito sinisira ng tao, pero nanatili pa rin ang kayusan. Meron pa rin tagulan, meron pa rin tag-init. So, ang sustainability, yung pong pagpabatili ng kayusan sa Diyos, ay yan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang lika ay nanatili magpalampuan sa mundo ito. Alam niyo po, nais ko kung saan lang ang share talaga ang revelation. Dahil malaking bagay po sa buhay ng tao na ano ang pananaw niya sa mundo ito balang araw. Pag-share na po natin. Sa convention natin sa December 2026. Paganda po natin yan. Pag-ipon ito po tayo hanggang mga 5,000 pesos ang ating pong expenses dito sa Angeles. So, walang pamasahe yan. So, panahon ng pagtatanim at paghahani. So, nandun ang lagi provision ng Panginoon. Nasisira man ang ating environment, pero nandun pa rin. Kapag ikaw ay nagtanim ng bini, meron pa rin tubo. Meron ba samang pagkatanim, meron pong masamang environment, pero nandun po. Ang katapatan sa provision ng Panginoon ay na kanyang in-establish, i-relate sa mundo ito. At nandun natili ang bagay nito. At yan, taglabig, tagulam, ang cycle ng climate ay nandoon. Ang kanyang nature, no, ay nandoon. Hindi siya nagbabago. Kaya po, ang liwanag, kapag nandyan, ay ang dilim, kailanman, hindi madating niya ang kaliwanagan. Kaya sa buhay natin, sa Panginoon, kapag lagi nating nasa isip, lagi nandiyan ang Panginoon. Pero kapag ikaw naman, ay wala sa focus. Ang kadiliman ay pwede pong mamayani sa buhay natin. Kaya sabi ng Romans 6:16, nandoon na kapag tayo po ay nagdilim, ang ating puso ay nandoon, siya ang ating napaglilikuran. Pero tayo Christians, lalo na ang mga Kristiyanos. Kaya po, ang buhay ng Diyos na ibinigay sa atin, kung minsan nasasayang, ang biyaya ng Panginoon na libre, pabor sa atin, na hindi tayo nagpagod, pero kumisan ay nasasayang sa buhay natin. Kaya ating pong pakamahalin ang magandang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam doon, na sa buhay natin, ay naku sana, ay ang kanyang faithfulness ay nandoon. Ang kanyang katapan. Sabi niya sa English kasi, never will cease. Hindi magsisisi sa mga bahay nito. Kakayusan, ang talamig, ang mga panahon, tagulam,
Kaya ngayon, tagulan tayo. Di ba? So, di po mag-resist yan. Hindi po mawawala yan. Yan po, na-reminder yan, ang katapatan ng Diyos ay nandoon. Kaya kapatid, hindi kailanman magbabago sa buhay natin Diyos. Siya'y magkailanman na siya'y tapat sa buhay natin. Amen? Kaya yan po, ang seasons of life. Seasons na makasaan ay may panahon na mga bagay nito. Pero, ano man na dinadaan natin, pero, ang Panginoon, hindi siya mababago sa buhay natin. He will sustain you, panatiling kanya, ang kanyang provision, ang kanyang katapatan, ang kanyang nature, kalikasan, hindi mababago, kundi siya po ay manatiling tapat sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin lang. Okay, number 2. Okay, last verse. Okay, Jeremiah 8:7, nalalaman ng tagak, ng kalapati at ng langay-langayan kung kailan sila lilipad patungo sa ibang lugar at kung kailan sila babalik. Pero kayong mga hinirang ko ay hindi alam ang aking mga tuntunin. So, yung mga tagak, yung mga bird na yan, di ba? Nagmamigrate yan eh. Kumisan, taglabing sa ibang lugar na puro yelo, ay kumisan pumunta sa Pilipinas, sa Candaba yan, sa Manila Bay. Pero mga pumunta yan. Kasi taglabing doon, mamamatay sila. Alam nila kung kailan. They know the timing. They know the law of the nature. They are not ignorant, they are not blind. Di sila ignorante, di sila bulag. Kundi alam nila ang oras, ang panahon, at ganoon din ang batas ng kalikasan. Alam na, kaya sila nagmamagri. Kasi kung makita nyo sa earth, sa langit, no, sa ibabuwid, na mayroong mga ibon. Ako, nakadalong beses ko na nakikita. Naka-layer sila. Naka-B. Kasi yun po ay nagbibigay ng lakas sa lahat. Yun po yung tinatawag na aerodynamic. No? So, nagbibigay ng lakas yung nasa harap sa mga nasa likod. Kaya nag-change sila. They will travel. Dahil sila makapaglakbay na ibang masa. Gamit lang ang papak. At alam nila kung ano dapat nilang gawin. Because they know, alam nila ang oras at ang batas ng kalikasan. At alam nyo, tayong mga hindi ng Diyos, ang mga tao na hindi ng Diyos, ang mga tao, no? Na kung saan nilika ng Diyos, ay sila po ay blind, ignorante, sa biyaya, kamatay ni Kristo. Kaya mga tao ay kumisan hindi Kristiyano, pero iba ay Kristiyano. Kumisan tayong mga Kristiyano, ay kumisan ay tayo naging ignorante. Kung saan sabi niya ng Panginoon sa mga disciples, ay nandoon, you hard heart. Kaya matigas ang puso. Ibig sabihin matigas ang puso. Kundi nakakalimutan lang ang mga ginawa ng Diyos kanila. Ang ginawa ng Kristo. Sila na pagaling, siya'y ginubilan ng tinapay, pagkain. At sila po ay patuloy pa rin nag-alala, nag-worry, nag-anxiety. Saan lang kalagayan? Kaya sabi noon, siya kayo mga ignorante. Parang hindi sila natututo. No? Ganun din, sabi ng Hosea 4:6, lack of knowledge. Kayo ay kulang ng karunungan. Karunungan sa salita ng Diyos. Kaya kapatid, patuloy tayong makinig. Patuloy tayong magbigay ng panahon, atensyon sa salita ng Diyos. Upang sa naman po, hindi tayo ignorante, hindi tayo bulag, hindi tayo kulang ng karunungan patungkol sa salita ng Diyos. Upang sa naman, alam natin ang oras, panahon, alam natin ang timing sa buhay natin. We know the purpose, the season of life, of our life. Ano ang lalilin, ano ang dapat natin gawin sa panahon na ating mabuhay bilang isang dating single, estudyante, dating ngayon ay may asawa na, may apo na, may pamilya na sa buhay natin. Kaya po, kapatid, napakalaga ang salita ng Diyos na hindi tayo bulag, kundi patuloy tayong aware nandoon sa ating mga puso kung sino sa Panginoon at kung ano ang sinasabi niya sa buhay natin. Amen? Kaya, sige po. Okay ba? Nandiyan po tayo. Season of life. Then, Isaiah 55, verse 10.
Okay. Ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Okay. So, nandun po, na kung saan ang Panginoon ay nagbibigay ng buhay. Life-giving siya. Hindi siya pumamatay. Siya bumabalik at hindi nagbibigay ng tubig, hindi babalik na hindi nagbibigay ng tubig sa lupa. Nandun kanya life-giving, nagbibigay siya ng buhay. Yun po ang Diyos natin. Binibigyan tayo ng buhay araw-araw sa kanyang pagitan ng salita ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life. At si Kristo. At yan po ay ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Kaya napakalaga sa buhay ng isang tao, sa buhay ng Kristiyano, lalo na sa mga tao dapat ay salita ng Diyos. Ang gospel ay patuloy na marinig ng mga tao. At nandun po nakusam ang reality, the reality of His promises. Hindi ka kailanman ma-disappoint sa mga pangako ng Diyos. No? Hindi ka ma-disappoint, hindi ka ma-discourage sa mga pangako ng Diyos. Dahil nandun lagi ang tubig at sa lupa. Hindi pwedeng ang salita niya ay mahuhulog sa buhay ng tao na hindi siya mabigyan ng mga pangako ng Diyos. Maraming mga pangako ng Diyos sa salita niya pa. At ito ay sigurado, reliable, no? Hindi siya sumusunod sa akin, kundi sigurado ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya wala tayong dapat ipagkala, wala tayong dapat doubt sa mga promises ng Panginoon. Promises ng Panginoon. Kung ano sinabi niya, ito'y mangyayari. Nasa tao lang kung bakit ito, kung minsan hindi nangyayari sa buhay natin. Dahil paano tayo tumanggap ng mga bagay nito. Parang isang bini na ito ay dapat itanim sa lupa. At ang lupa ay nakahanda pa. Ang puso ay lupa. Nakahanda pa siya na itong bini ito ay para sa kanya. Kaya nawa po, hindi mo masayang ang bini, ang salita pa na ito ay talagang mangyayari kung ano ay pinangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? Okay. At andun, ang kanyang transformation, nagpapabago ng mga halaman. Nandun ang kanyang transformation. Nandun ang nagpapalago sa mga bagay na halaman sa mundo. No? Kung minsan, may mga halaman na kung siya balas siya sa buhay niya, pero tumutubo siya. Di ba alam ba, malunggay? Naubos natin malunggay sa amin, lagi kukuha ng malunggay. Ubus mo pala ulit. So wala mo siyang nag-alaga. Di mo nilalaga ng malunggay, di mo tinatay kung bisa. Pero nandiyan siya. Kaya dahil po yun ang kanyang kalikasan, nalikasan mo ito. That He will sustain His creation para sa provision ng tao. Kaya kapatid, nagpapalugo siya sa buhay natin. Ang salita niya, ang buhay natin ay nagpapalugo. Kaya nga, di mo basta-basta na basta lang kung narinig natin, kundi naway maalagaan natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Kung minsan di mo nga po alaga, pero nalalagyan nga dyan. That is the grace of God. Yan ang pabor ng Panginoon. Wala ka pinagpagpakuran. Pero nandyan, nasa tao lang kung bakit po hindi natin ito narasa sa ating buhay. Amen? Okay, nandiyan po kayo. Hallelujah. Praise God. So, nandun po na ang provision ng Panginoon ay lagi nandiyan. Ang kanyang pagkain at pagtatanim. Nandun po ang binhi para sa future. Wala pang today, pero nang binhi para sa atin. Bago pa mailan, ay binigyan na Panginoon ang binhi para sa iyo. Okay? Hello? Kaya ang salita ng Diyos ay binidin. Kaya kailangan po, handa ating puso. Si David po, handa ng puso. Kaya siya naging hari.
at natanggap niya ang pagiging hari. Kasi handa kanyang puso. Hindi siya naging mayabang, hindi siya nagmalaki, no? Hindi siya nagmataas, at hindi siya naging proud sa kanyang sarili. Si Saul ay hindi po siya naging handa sa kanyang puso. Kaya po, yun lang, naging proud siya sa kanyang kalagayan. Kaya kung naman natagumpay sa buhay na rin, kapag hindi tayo handa, hindi natin handa ating mga puso. Excuse me. Excuse me po. Hindi natin mga handa puso natin. Tunay po, umisan tayo po naliligaw, naging bulag, ignorante, sa salita ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya po, hindi lang po binhi, kundi rin ito po ay tinapay. No? Pagkain, nandyan po yung bread at present. Future, meron siyang future. Meron siyang present. Today, meron po siyang pagkain, kapatid. Kaya hindi natin alam. Meron po madalang wak sa atin na bibigyan tayo ng pagkain. Amen? Kaya po yung grab. Parang wak na, pero no, hindi po siya wak. Ang wak kasi, wala siyang na-design siya na wala siyang utak harapin. Pero po, gumagalaw siya. So, nandun po, gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin alam. Basta ikaw at ako ay manatiling tapat. Like David, like Abraham. Hindi niya alam ang lugar. Pero naging tapat siya sa pagsunod sa ating Panginoon. And then, dumating ang pangako ng Diyos na lugar, ang promise na ang Canaan, ang Israel, ang Judah, iyon po ay dumating. Na dating unknown, hindi alam ni Abraham. Kaya yung ganun din po sa ating mga buhay, yung seed at yung bread ay lagi nandyan. Hindi tayo iiwan, hindi pa bayan man, na Panginoon. Lagi po siyang nandyan sa ating buhay. Sa season of life natin, sa anumang panahon ng ating buhay, ang Panginoon ay lagi nasa buhay natin. Lagi sa atin at sumasa atin siya sa ating mga buhay. Amen? Okay, last verse. Okay, kasunod po nung verse kanina, ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Amen. So, ang salita ng Diyos is sure, powerful, and personal. Sigurado ang salita ng Diyos. Ano? Ganyan din ang salita. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinabi niya, sigurado siya. At ito ay makapangyarihan. Walang pwedeng madlang salita ng Diyos. Kaya lang po nagiging hadlang. Nasa kalooban ng tao. Dahil ang tao, may sariling kalooban. May sariling will. Pero ang Diyos ay lagi na dyan. Powerful. Liar man ang tao. Pero ang Diyos, hindi siya kailanman magiging liar. His word is pure and powerful. And this is personal. Personal po ang kanyang word. Personal siya naging kumag-usap sa atin. Nagsasalita man ako, pero personal siyang kumag-usap ngayon sa panahon natin, sa oras ito, sa gawin natin, pagtulog natin, personal siyang nag-uusap sa iyo. Kasama mo siya, at di lang siya kasama, kundi nasa iyo. My sheep, he is my voice. Paniwala natin yan, alam mo ang boses ng Diyos sa buhay mo. Pakinggan mo lang, at ikaw may sensitibo sa magitan ng salita ng Diyos. Sa magitan ng salita. Amen? Okay? So, nandun po ang provision, ang kanyang powerful, at nandun po na kung saan, ano pa yan, hindi mo mawala ang kanyang layunin. Ang kanyang purpose. Kapag ang niebe, ay dumating, hindi mo wala ang kabuluhan. Ang salita, it will never, ito mo ng kabuluhan sa buhay ng tao. Kapag ito ay kanyang tatanggapin. Pero lagi na dyan, ang layunin niya ay mangyayari sa buhay mo kapag ito ay tatanggapin mo. Hindi kailanman mo walang bisa kung ano ang kabuluhan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Basta ito ay dinagkapta niya. Walang pwedeng umadlang sa tao.
Kahit ikaw, hindi pwede kailangan mo po, hindi na nangyari, pero kasi hindi po tayo tumatanggap ng salita ng Diyos na sinasabi niya sa buhay natin. Kaya napakalaga ang bigay natin ng panahon. Attention. Hindi po ito madalian. No, hindi yung madalian. Kundi unti-unti, until such time, nagiging malinaw po ito sa ating mga buhay. Amen? So, anong magandang halimbawa doon? Meron mga bagay na ginagawa natin. Halimbawa ko, nag-exercise PT. Meron mga bagay na hindi agad nangyari. Pero unti-unti, ito po ay nangyari. Halimbawa ng master, hindi mo basta-basta agad ito yung nagtutone. Magkaroon ng lakas. Pero unti-unti, ito yung nangyari sa buhay na tao. At ang mga nais niya ay nangyari. Kaya po, ang salita ng Panginoon ay napahalaga sa buhay ng tao. So na doon, ang future and present na kung saan ang care ng Panginoon ay nandoon sa buhay ng tao. Kaya bakit siya po ay ano ba yung last verse ng English ito? Meron pong last verse ng English ito. So, it's reliable, no? Nandun yung reality sa buhay ng tao ang mga salita. Amen? Kaya po ang ating panahon sa buhay natin, ang Panginoon lagi sa tapat, hindi siya nagbabago at hindi siya kailanman mawala ng bisa, lalo din ang kanyang salita ng Panginoon. Ang kanyang word, no? At ang Bible mismo ay Laosian, mga letter lang, ang sulat kaya lang. Pero yung mensahe, yung content, yung speak. Kasi present yung author eh. Sa magitan ng Holy Spirit, present yan. When you read, it is logos. But when there is a word, meron pong rema. As talaga that is the Holy Spirit. Yung pong Holy Spirit sa buhay na sa tao. Amen? Okay? Parang isang love letter. Sa akin, ulay piyak po ang love letter. Kasi hindi ako ang sinusatan. Pero kapag ikaw ang sinusatan, ang mahal niya ay pinapahide niya sa text, sa Facebook, sa Messenger, ay nandun. Damo mo ang mensahe ng love letter para sa'yo. Amen? At ikaw ay kinikilig. At ako po ay kinikilig kapag nakarinig ko sa mga anak ko, kililiro sa lang. Kay Lawrence at si Jenny. Okay? Praise God. So, tayo po ngayon ay may mga purposes and reasons of season of life. So, meron mga reason of season of life. Pero tanda natin, bawat season, andyan ang katapatan, ang reality, ang kaayusan, na lahat ng bagay sa buhay natin. Kung tayo ay tatalima sa salita ng Panginoon. Okay? Sige, tingnan natin. Unang verse. Okay. For every season of life, it is essential that we first cultivate fellowship with God. 1 Corinthians 1:9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa na ating Panginoon. Amen. So, isang purpose natin, isang reason ng ating season of life, panahon kung saan ay dahilan kung bakit tayo may mo panahon. Isa sa mga dahilan, at ito pinakamalagang dahilan, ay tayo po ay magkaroon ng fellowship, relationship sa ating Diyos ng papangyarihan na siya nalalika sa ating mga buhay. So, nandoon, kapatid, huwag mo kalimutan that the reason, isang season of life mo, ay di lang po yung magkaroon ng trabaho, pera, asawa, anak, hindi po yan estudyante, kundi kay ikaw at ako ay nandoon ang panahon natin buhay na bigyan sa Diyos na pag-relasyon, pag-fellowship sa Panginoon. Kaya tayo po bigyan ng ganitong pagkakataon sa magitan ni Kristo. Tayo ngayon ay merong kaugnayan sama kapag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin na daw puso sa ating mga puso. So, nandoon ang fellowship. So, in our fellowship, ay ibig sabihin ng fellowship, intimate relationship, malapitan.
malalim na relasyon sa ating Panginoon. Hindi yung basta-basta yung tinanggap mo lang sa Panginoon. Kundi na doon ang intimacy, doon ang malalim, closeness ng ating relasyon sa Panginoon. Unti-unti, araw-araw, naging close tayo. It is not, di mo kakakapon ang ngayon. Kundi mas kaya tayo ay lumala, naging malapit tayo dahil ang Diyos ay malapit sa ating buhay. When we have that continuous fellowship, ay makikita natin, we will discover natin na ang Diyos ay ganun kalapit sa ating mga buhay. Ganun siya na sa ating mga puso. Habang patuloy natin magkipag-fellowship, relasyon, reading the Word of God, hearing the Word of God, pinabasa at ating pinapakinggan, at tayo worship sa ating mga bahay, at din sa ating mga church. Hello? Tayo po yung nagtatakamay, yun po yung bunga lang. Hindi mo worship ang taas. Pero kapag ikaw ay nag-worship sa ating puso, bunga po. Meron po bunga, nagtatakamay, kapag ikaw ay nag-worship. That you are overwhelmed. Ikaw ay punong-puno ng kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. That is fellowship. Amen? Hello? Hello? May fellowship pa rin? So, nandun po tayo maramdaman natin na close ang Panginoon sa atin. Hindi natin maramdaman na close tayo sa Kanya. Siya ay maramdaman natin na siya close sa atin. That talagang tayo po ay hindi natin sukat ang line. Hindi natin maisip na siya ay lubusan nagmamahal sa ating mga buhay. Kaya po, ang relasyon na ito, hindi tayo ang siyang lumapit sa Kanya, kundi ang Diyos ang siyang lumapit sa atin. Siya ang nag-initiate by the grace of God. Sa Kanyang, dahil lamang sa Kanyang pabor. Hindi man tayo karapat-dapat, pero ginawa tayo karapat-dapat dahil sa Kanya. Hello? Dahil sa Kanyang kalikasan, siya yung lumapit sa atin. At tayo tumugon, kapag tumugon tayo sa Kanya, tayo magkaroon ng ugnayan, fellowship sa ating Panginoon. Kaya pakamalin natin ang ating fellowship. Parang mag-asawa, parang anak, parang boyfriend, girlfriend, kaibigan, best friend. Pinaka-bibigyan ng panahon. Time. Fellowship. Bonding. Ngayon po, so lagi bonding. Bonding po tayo. So yun po ay establish ng relationship. Napakalaga yan. Bonding tayo. Tapos lahat na doon sa upuan, nag-cellphone. Bonding sila sa cellphone. So when you are bonding as family, iwasan natin ang cellphone. Amen? Amen? Okay. Para sa kanila po ay meron tayong maayos na relasyon, na kusani, na cultivate. So ganun din. Na cultivate natin ang ating relasyon sa iyong mga buhay. Tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon. Hindi lang sa kwarto, hindi lang sa devotion, kundi araw-araw. Kasama natin Panginoon. Ang kanyang salita ay naalala natin sa ating mga buhay, sa ating trabaho, sa ating pag-alaka ng ang pangako niya. Kasama natin siya lagi sa ating buhay. Amen? So, number 2. Okay, number 2, walk in love. Ephesians 5:2, mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Amen. So, nandito, tayo lumakad sa pag-ibig siya. At tayo po'y makakapagbigay ng magandang pag-ibig sa pagitan ng Panginoon. So, kung saan ang Panginoon, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Bilang mabangong handog. So, inialay ng Panginoon Jesus ang kanyang buhay. Ito'y tanda ng kanyang pagmamahal na walang kondisyon. No? Pakasalan pa tayo, namatay na si Kristo para sa ating buhay. So, ikaw at ako, ay doon ang ating foundation that kaya natin magmahal sa ibang tao dahil nararamdaman natin ang pag-ibig niyo. Pero kapag hindi mo lubusan, nararamdaman ang pag-ibig niyo, napakahirap mahalin ang tao. Napakahirap mahalin kung minsan ay hindi ko sang-ayon sa ating kalooban. Hindi sang-ayon sa ating mga bagay na hindi natin siya sang-ayon. Napakahirap mahalin. Para pakahirap approach sa tao. Pero when you are full of love,
of the love of God, then we can walk in love every day of our life because of the love of God sa ating mga buhay. Kaya po, ang love dito ay agape. Agape, ibig sabihin, selfless. Walang, selfless. Walang pasarili, no? Self. Walang, ito yung sacrificial. Ibig sabihin ng sacrificial, ang dami bigyan ng oras, panahon, at give up ang anumang nararamdaman, at nandun yung unconditional love sa iyong kapwa. Unconditional. Like Jesus Christ, unconditional. Paano mangyayari Diyos siya? Hindi po. Ang buhay ni Kristo, kaya nasa atin na. Kaya mag-reflect to. You are a reflection. Amen? The love of God, ang biyaya ng panahon sa iyong buhay. Kaya tagapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Nandoon, ito po ay initiated by God sa buhay natin. By grace. Ang purpose ito ay season ng ating buhay. Ang bagay nito ay nais ng Diyos. Kung bakit niya likha ang tao, ay para sa i-share niya ang kanyang buhay sa iyo. Share niya ang kanyang pag-ibig sa iyo. Share niya ang lahat-lahat na sa iyo. Hindi lang niya share, ibigay niya. At naway maranasan natin through our fellowship. Maranasan ito sa pagitan ng ating pag-ugnayan, pag-tipan sa Kanya, araw-araw ng ating buhay. Amen. Palakpan natin Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Sige, number 3. Sige. Okay, next Okay. verse, Ephesians 6:1. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Ayan. Sige. Last verse. Next. Yeah. Sinabi rin ni David sa anak niyang si Solomon, magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpapagawa. Huwag kang matakot o manlupaypay. Dahil ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon. Ayan. Yan. So, nakalimutan ko pala ito. Ang pag-ibig ang isang pinaka-foundation natin. Bilang isang, ngayon ay meron tayo season of family. Dati may season of singleness. Single tayo. Season natin. No? Pero ngayon po ay may pamilya na. So, meron ng kasawa. Meron ng anak. At hindi ang anak ngayon ay season niya. At about mga season na ito, reason ng ating season ay nandoon. Magiging maayos ang lahat ng bagay na ito. Bilang estudyante, bilang single, bilang asawa, bilang pamilya, bilang anak, ay nandoon. Ang pag-ibig ang siyang namamayani sa buhay natin. We can do it. Na magagawa natin ang bagay na yun sa magitan ng pag-ibig na siyang nasa ating mga puso. Without love, sabi nga ng 1 Corinthians, maganda man ang ginagawa mo, bigay mo ang lahat ng bagay sa buhay. Without love, kapag walang pag-ibig, ay walang kabuluhan na lahat ang ginagawa. Kaya kung minsan may mga taong maganda ka lang ginagawa, kung minsan sinabi natin, buti pa sila, ginagawa nila ito. Hindi ba siya Christian? Iba yung motivation na. Hindi natin sila pwede maging limbawa. Ang mga bagay na nangyari sa ng Bible, halimbawa, nung mga disciples, sila yung nag-house-to-house. Ang ginawa natin, ginaya natin, sila yung nag-house-to-house. Kumisan, na-challenge sa siya bang reliyon. Buti pa sila. Hindi pa sila totoong reliyon. Pero sila'y nag-house-to-house. Mga bye-bye, pinupunta na. Gawin natin ito. Pero alam nyo, hindi po mahalaga yun. Sa Bible pala, kung bakit nagawa ni David, kung bakit nagawa ni Moses, kung bakit nagawa ng mga disciples, they turned the word upside because of the fellowship with God. Because of the love of God in their life. Kaya yun po ang ating ngayong pinupunta na puso. Ang gawa ay bunga lang, hindi ang gawa para magkaroon ng bunga ng pag-ibig. Hindi po, pag-ibig ay nabubunga ng gawa. Yan po tayo. Kaya ang ating inspirasyon ay ang Diyos, hindi ang tao.
ano mang mabuti ang kanyang ginawa. Kung hindi po siya kumikilala sa Diyos sa iyong buhay, hindi po siya inspirasyon sa buhay ng tao. Kaya po, napalaga, nung sinabi ni David, magpatat ka sa mo. So, pinapalinaw ng Panginoon, ng David kay Solomon, na hindi siya iwan, hindi pabayan ng Panginoon. Basta sumunod lamang siya sabi ng Diyos sa iyong buhay. Kaya tayo mga anak ay maging masurin tayo sa ating mga magulang. Hello, mga anak? Hello, mga anak? Ayaw ata maniwala, ayaw sumunod. Okay? So, huwag tayo matigas ang ulo. At tayo mga ulo naman, ay huwag tayo din matigas ang ulo. Huwag tayo magkaroon ng relasyon sa ating mga anak. Relasyon sa bawat isa. Kaya, pero mga anak, ikaw unang-unang bagay na bigay ng pangunawa sa mga magulo natin. Kasi ang magulo natin, kung bisa, maraming inisip. Maraming inisip. Pero ikaw, isa lang inisip mo. Ay kakain, magtrabaho, mag-aral. Pero ang mga magulo ay maraming inisip. Kaya ikaw ay magbigay ng malaking pangunawa sa magitan ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Mga anak? Amen. Ako po ay nag-amen kasi kubisa rin, sermon po ng aking anak at ang aking asawa. Okay. Okay po. Sabi ko, sabi. Ako po ay nagpapaturo sa kanila. Kapag sila'y tama, ay ako po ay nagpapastor sa kanila. Kaya po, puri pa na sa ating Panginoon kung bakit nagagawa natin ang bagay niyo. Kaya ikaw, anak, sorry ka. Kung ikay nag-uusap ang Diyos sa iyo, ikaw ay nagkamali. Kasi walang taong perfecto. No, walang taong perfecto. Pero ang Diyos ay perfecto siya. At ikaw, balang araw, unti-unti, hanggang tumating tayo sa langit, ay tayo po, ay maging perfect na body, soul, and spirit. Amen? Kaya, primero, palapalan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya love. Then, number 3 pala. Anong number 3? Kayo. Ilaw. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita ng tulad ng lunsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Yan. So, na doon, na ang ilaw ay di tatatago ko dito ay tinataas. Pinapakita ang ilagay sa tamang lugar para mailawan na tao. Ikaw at ako ay isang asin at ilaw. Ang asin ay nagbibigay ng preservation. Nagbibigay ng magandang preservation. Alam niyo, preservation o asin. Hindi nasisira ang pagkain ng pagmay asin. So, napakalaga na tayo po ay mag-reflect ng love and grace of God sa mga tao. At tayo magkaroon ng impact at conscious sa mga tao sa buhay natin. It is not because we are holy, tayo banal, sila masarap, kundi ang pag-ibig ng Diyos ang siyang makita sa atin, maranasan na ang pag-ibig ng Diyos ay mahal sila sa kabila ng kasalanan nila. Sa kabila ng sila makasalanan. Sa kabila ng sila kamali. Nandun ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit ang isang tao ay magsisisi sa kanyang buhay. Kaya sa magitan mo, ang pag-ibig ng Diyos ay naging ilaw ko asin. Kaya po ito yung mangyari na maranasan na magiging impact tayo, magiging influensya tayo, no? Ang pag-ibig ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, ng Diyos nga ay isang Diyos na mabuti, tapat at mapagmahal. Dahil sa buhay mo, ang Diyos ay hindi mamarusa, hindi po mapatay, hindi siya ay nagbibigay ng buhay. It's a life-giving, no? Life-giving provision ang binibigay ng Panginoon. Hindi kasakit, hindi problema, hindi anong bagay, kundi buhay ang binibigay kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, kaharian, panapatay, no? Kagalingan, ay binibigay, pagpala ang bibigyan rin. That is our God. Sa magitan mo, ay maranasan ng mga tao
ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Amen? So ating conclusion sa bagito, okay. Kay Hebrews 12:1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Amen. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Amen. So, tiyaga tayo. So, patuloy natin. Ano mga bagay na sisyo natin, purpose natin sa buhay. Panahon natin, nakita natin kung gano'n kabuti ng Diyos. Nakita natin, meron tayong mga sisyo sa ating buhay at mga dahilan. Mga kapatid, manatili tayo, makapokus sa Kanya. Look unto Jesus, verse 2, sabi niya, look unto Jesus. Wala dyan. Look unto Jesus. Patatili natin kung paano nag-endure, nagtili tapat ang Panginoon sa Kanyang Ama. Kaya ang Panginoon ang siyang halimbawa natin. Sa bagitan niya ay paggawa natin ang bahay ito. At mayroong mga Old Testament na siyang nagpapato, witness lang. Ni-encourage siya ni David, ni Moses, ni-encourage siya ni Solomon, ni-encourage siya yung mga Hall of Fame, na tayo po'y maratiling tapat, maratiling sa takbuhin. Alisin na natin ang mga balakid sa ating mga buhay. Halimbawa yung kasalanan, iwaksi natin sa pagitan ng salita ng Panginoon. Iwaksi natin sa pagitan ng salita ng Panginoon. Iwaksi natin ang mga bad habit natin, mga priority na sa tulong ng Holy Spirit, salita niya, ay maiwaksi natin. Para sa karoon, hindi magiging bagal ang ating pakatobo dahil tayo malaya na sa pagitan ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapatid, kaya ni Martha, nagbigay siya ng priority sa puro trabaho, at hindi niya ginawa si Mary, tama? Na siya'y umubuo sa paanan ni Jesus, nakinig. Kaya makinig tayo ng salita mo. At sabi ng Matthew 6:30, all these things, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. Kapag nanguna ang Diyos sa ating buhay, ang Panginoon, lahat ng bagay magiging magaan. Lahat ng bagay magagawa natin. Mga bagay na hindi natin magagawa natin. Kaya masasabi natin, tagumpay, araw-araw, tagumpay! Yeah. Hallelujah. Kaya po, kapatid, priority natin sa mo buhay ang kasalitan mo. At ang lahat ng gawain natin, trabaho, business, estudyante, magawa natin maayos siya, magiging magaan sa atin. Dahil ikaw ay kilala mo, nakasama mo ang Diyos sa iyong buhay. That you will have the freedom. Malang-malaya ka na ikaw nga ay isang anak ng Diyos at kasama mo siya, hindi kayo iiwan at hindi kayo pabayan sa buhay mo. Kaya kapatid, napakasaya ang araw ito. Araw-araw, hindi lang araw ito. We are rejoicing every day of our life. Like Paul, kahit nakulong siya, rejoice, sabi niya. Naging-encourage pa siya. Hindi kapag may kang problema, meron kang dalain, wala kang encourage, wala kang... Alam nyo, kapag ikaw ay discouraged, ikaw may karamdam, mag-pray ka para sa mga tao. Ikaw ay gumawa ng opportunity na ikaw ay magbigay ng blessing sa iba. Nahihirapan ka, bless ka sa ibang tao. Nahihirapan ka sa karamdam mo, pag-pray mo ang ibang tao. And then, you will be reminded, ma-remind ka na ikaw ay pinagaling na Panginoon sa buhay mo. Binigyan ka na ng pagpala, binigyan ka na ng kalagalakan, kasiyahan, pag-ibig. Kapag ikaw ay nag-share ng pag-ibig, nag-share ng joy, nag-share ng peace, nag-share ng healing, nag-share ng blessing, ay lako, napakaganda po. Nai-remind ka rin, ikaw mismo, ay ikaw yung nasasabi, na-encourage ka, ay totoo pala ang sinasabi ng salita sa buhay mo. Amen? Kaya po, meditate the Word of God. Alam nyo, sometimes we know the Word of God. Narinig natin. Pero kapatid, kailangan mind ito, ang mind natin ay may translate sa ating mga puso. Mangusap ang Word of God. As kumisan, nagtataka tayo, alam po naman Bible, alam po naman ng God is a healer, God is
providing everything. He provides everything. Provide niya ang lahat. Pero ba't ganun? Kasi po kapatid, ang salita po, kailangan po, hindi lang sa mind, hindi lang sa IQ, kundi ito ay magkaroon ng puwang sa ating mga puso. At marinig natin malinaw ang sigaw ng ating espiritu, sabay na sa Diyos, na ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinagaling, ikaw ay may kalagang kapayapaan at pag-ibig, kakariyan ang bagay na ito sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Palakpan natin pa ng... Okay? Ang mga topic natin, mga ilang topics. Sige, pasahin natin Sir Roy. Mga ilang topic natin. Yan. Sa Sunday, yan po Sunday. Okay, hindi po lahat nakasulat dito, pero ito po yung mga ilang topic natin sa the seasons of life, seasons of preparation or planning, seasons of adversities and challenges, seasons of battles and peace, seasons of joy and sorrow, seasons of reproving or growth, seasons of victory, seasons of restoration, seasons of harvest. At marami pa pong. Yes, yeah. Praise God. Para lang. So, tayo panalangin sa Lord. Let's pray. Father, we thank you, Lord God, sa mga salita mo. Thank you, Lord, sa yung mga katapatan, pag-ibig sa mga buhay. Give praise and glory in Jesus' name. Amen. Kaya ating communion. Paribil lang. Wala lang. Tinatawagan po natin ang mga ushers na pumunta po dito. Tayo po'y mag-pray po muna bago natin ibigay yung tinapay at katas ng ubas. Thank you, Lord. Tayo po'y manatili sa diwa ng panalangin at sa presensya ng Diyos habang pong inaalala po natin ang kabutihan, pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Inaalala po namin, Panginoon, ang katapatan ninyo. Inaalala po namin, O Diyos, ang pag-ibig po ninyo sa bawat sa amin. Nang ialay po ninyo ang iyong buhay, ang iyong dugo ay natigis doon sa krus ng Kalbaryo, naging sugatan ng iyong katawan upang sa pamamagitan ng iyong latay, kami gumaling na sa aming karamdaman. Salamat, O Diyos, at ang higit po namin inaalala sa aming kalagitnaan ngayon ay ang pagmamahal po ninyo na walang kondisyon. Ang pagmamahal ninyo, Panginoon, na walang patid, walang maliw sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Tayo po'y umawit habang pong ibinibigay po ang Glory to your name.
I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tayo sabay-sabay na kumain. Itas po natin ang sarong ito. At doon din gabing yon, hinawakan ni Jesus ang saro at sinabi, ito ang aking dugo, ito ang dugo ng tipan. Sa tuwing iinumin niyo ito, sabi ng Panginoon Jesus, ay bilang alaala sa akin. Kapatid ko sa Panginoon, sa tuwing ating inaalala to, inaala natin ang kamatayan, ang pagkabuhay na muli, at hanggang muling pagbalik ni Jesus. Alalahanin natin ang mga bagay ito. Sabay-sabay natin inumin ito. Thank you, Lord God. We bless your name. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. Tayo po'y makakaupo muna. Praise the Lord. For our conclusion, i-wrap up po natin yung sinabi ni Pastor. So, praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng ating Thank you. Pastor. Amen. Amen. Thank you. So, to encapsulate everything, number one na nakita ko po dito, God is always present in every season of Amen. our Amen. lives. Yeah. Palaging nandyan ang Diyos. Kaya nga siya ang nangako, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. At ito po ang mabuti, hindi lamang siya nandoon, kundi habang siya'y nandoon, patuloy niyang pinaparanas sa niyang katapatan at kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama yung kinote ng ating song leader kanina, si Ate Minerva. Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the seasons of your life, His goodness and mercy shall follow us, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Pangalawa, God has a purpose sa buhay natin in every season ng buhay natin. Amen. Kaya sabi nga, all things work together for good for those who love God. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang season mo ngayon, ito man ay maganda, ito man ay season ng kalungkutan. Kapatid, kung ikaw ay kumikilala sa Diyos, nananampalataya sa Panginoon, at kinikilala mo ang kanyang pag-ibig at ang pag-ibig niya ay nararanasan mo, kahit hindi maganda sa paningin mo ang sitwasyon mo ngayon, pwedeng gamitin ng Diyos siya, no pa sa ganoon, maisakatuparan ng kanyang purpose, maisakatuparan ng kanyang mabuting layunin sa buhay mo. Amen? Kaya huwag tayong malungkot, huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay nandiyan. Amen. At pangatlo po, in every season ng buhay po natin, God's provision is always there.
Hindi po siya nagkulang. Lahat ay binigay na ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi nga po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, God has given us everything we need pertaining to this life and godliness. Ibinigay na lahat ng Diyos. Amen. Ginawa na niya lahat, tinapos na niya ang lahat. Kaya nga ang sigaw ng Panginoon dun sa krus, di ba? Sa Latin sabi niya, consumatum est, sabi niya. Sa ibang salita, tetelestai, sabi niya, it is finished. Tapos na. Tapos na. Yari na. Hanap po Lord na. Tapos na. Kompleto na ang lahat ng kanyang ginawa. Ang kailangan lang po natin ay paniwalaan. Kaya hindi na natin sinasabing, ay hindi pa timing ni Lord. Ay hindi pa panahon ni Lord. Hindi kapatid. Nasa iyo kung kailan mo itatanim ang salita ng Diyos. Nasa iyo kung kailan mo paniniwalaan yung ginawa ni Kristo. At kapag ito'y pinaniwalaan mo, ito'y tinanggap mo sa iyong buhay, mararanasan mo ang kanyang kabutihan, mararanasan mo ang himala sa buhay mo. God is good all the time. Amen. And all the time, Amen. God is good. Amen. And lastly po, sa ating pong PowerPoint, basahin po natin. Right. Happy birthday po, Happy Pastor. birthday. Akin pa. Thank you for us. God bless you. Okay. Tumayo po tayo lahat. Umawit po tayo ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Thank you. Happy birthday. Okay. Salamat po. At ganun siya sumasayaw ng dalang cake. Salamat. Pastor, happy birthday po. Ay, salamat. Ang patuloy po naming mensahe sa inyo, Philippians 1:6, Yeah. He who began a good work in you, Amen. He'll be faithful to complete it in you. Amen. Ang mabuting bagay na nasimulan po sa inyo ng Diyos, Yeah. ang Diyos po ang lulubos. Ang Diyos po ang kukumpleto. Yes, yes. At siya po ay mabuti. Amen. Thank you. Thank you po. May inihanda po sa inyo ang Amen choir. na. And Tinatawag ko po ang ating mga okay. kasama. Muna tayo. Pupo muna tayo. Ay, salamat. Ay, napakabuti nyo. Napakabait nyo naman. Ay, salamat. Abait nyo. Salamat. Salamat sa oras. Amen.
God. Amen. Thank you very much. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa inyo. Ay, thank you. Amen. Tagumpay. Praise the Lord. Idalangin po natin ang ating pastor Amen. sa kanyang kaarawan. Amen. Salamat, Panginoon, sa katapatan po ninyo sa buhay ng ating Yes, pastor. yes, Lord. Yes. Salamat po sa inyong kabutihan, Amen. sa inyong pag-ibig Amen. sa kanyang buhay, Amen. Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Tunay nga po, O Diyos, isa po siyang pagpapala Hello. sa amin, Yes, Panginoon. Lord. Thank you, Lord. Isa Thank po you. siyang kalakasan Amen. sa amin, Panginoon. Amen. Isa po siyang inspirasyon Amen. sa amin. Amen. Itong lahat ay naging posible dahil sa inyong pagsama sa Kanya. Amen. Dahil sa Yes. inyong presensya sa Yes, Kanyang Lord. buhay. Thank you, Dahil sa Lord. nararanasan Amen. ninyong pag-ibig, nararanasan niyang pag-ibig mula sa inyo. Amen. Kaya, Panginoon Diyos, salamat po. Amen. Kaya sa Kanyang kaarawan kami nagsasalita, Panginoon, ng patuloy na pagpapala, Amen. patuloy na pagkilala sa Amen. inyo, patuloy na karunungan, Yes, Panginoon, Yes, Lord. at Amen. patuloy na kagalingan, Amen. kumpletong kagalingan sa pangalan ni Yes, Jesus. Lord. Kaya salamat, Panginoon. Thank you, Lord. At sa marami pang panahon na aming pagsama-sama, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Amen. ang siyang patuloy na lumukob sa amin, patuloy na magkaisa sa amin, at salamat din, Panginoon, Amen. sa kanyang pamilya, Amen. Panginoon. Amen. Tinatawag po si Madam Noy na kayo po ay pumunta dito. Salamat o Diyos kay Madam Noy, sa kanyang mga anak, Panginoon, si Jazel at si Janiel. Salamat, Panginoon, sa kanilang pag-ibig, sa Amen. kay Pastor. Thank you. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong provision sa kanilang buhay. Amen. Tunay po kayong tapat sa Menjola family, Lord Amen. God. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Salamat po sa buhay ng kanyang pamilya. Amen. In Jesus' name. Amen. Yes, Amen. Lord. Thank you, Lord. Tayo pong manalangin sa ating pangwakas. Panginoon, salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong pag-ibig, O Diyos. Salamat po sa kagalakan. Salamat po sa inyong presensya. Uuwi po kami na pinagpala, Panginoon. Uuwi po kami na baon-baon ng inyong mga salita, Panginoon. Na tunay nga, O Diyos, sa lahat ng panahon, Ikaw ay tapat, Panginoon. In every Amen. season Amen. of our Yes, lives, sir. You Yes, are sir. faithful, Lord Yes. God. In every season of our lives, Lord Amen. God, You are always with us. You will never leave us nor forsake Amen. us. Thank you for your love. Thank you for your goodness and faithfulness. We glorify you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Sing you God lahat. bless you. Happy Thank you, birthday, King Jimmer.